Magandang hapon inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay, sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue na we support green tourism for environmental protection. Sa joint meeting ng UN Tourism Commission with Asia and Pacific Cebu ay dumulan dito ang ating Pangulong Marcos o si PBBM, at sa kanyang speech ay sinabi niya dito at hinikayat na dapat gawin sa hakbangin ng turismo, lokal to global, ay greener tourism na kailangan in sustainable future nito. Ay naangkop din ito sa pagresolba ng climate change. So yun, ito yung topic natin o issue na kung saan ay ito yung hinggil sa turismo na nagkaroon na nagdaos ng hinggil sa tourism yung ating UN with the Asia Pacific. Dumalaron yung ating Pangulong Marcos. Nagbigay siya ng speech hinggil doon sa turismo na kung saan ay greener tourism yung kanyang hikaya. So hindi ng Pangulong Marcos ang PPP, yung public-private partnership sa turismo na magkaroon ng reformations para ang mga turista ay bumisita at manatili at mag-spend at bumalik. So ang kailangan dito ay pag-iibayo ng mga access, ng visa access at sanitations, water, healthcare facilities at punit issues such as airport. So yun, hinikayat din ng ating Pangulong Marcos yung PPP na suportahan itong turismo sa ating bansa, at siyempre yung greener such as yung nabanggit natin na kinakailangan pag-ibayuhin. So para yung mga turismo may kaya, kailangan meron tayong mahusay visa access, yung may mahusay tayong sanitary, head sa mga area na mayroong turismo kung saan pumupunta dito sa ating bansa yung siyempre dapat sa buong Pilipinas dapat tayo ay mayroong ganito kahusay o mahusay yung ating environment, and then ito ay pinag-iibayo ng ating mga sa tourist pa nangangalaga from the government and the private. Tapos syempre yung ating iba pang mga yung nasa PBB para makatulong sa ating pamahalaan kung paano from the tourism owner to the other private sector na makatutulong. So ang ating turismo ay malaki ang ambag nito sa ating gross domestic product at pagpapalago ng ating ekonomiya. Itong last year 2023 ay umabot ng 2.09 trillion yung ang kinita ng ating turismo. So malaki yung ambag, ilang porsyento yung inaambag ng turismo sa GDP. So kaya nais ang ating Pangulong Marcos na lalo pa itong i-boost to improve our economy. Ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta buting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagpapalago ng turismo with greener tourism ay ating sinusuportahan yung ating Pangulong Marcos sa PBBM, at hinihikayat natin ang bayan ng Pilipino na suportahan ang ating Pangulong Marcos doon sa kanyang views na greener tourism. Yan. At itong PPP na suportahan din ito. So ang turismo na isinasa praktika yung greener tourism ay malaking bagay upang ma-resolve yung ating climate change. So yan ang maganda dyan. So dapat syempre yung pag-accommodate natin yung pag-business natin ng tourism
from the government and then to the private sector. So dapat napapangalagaan natin yung kalikasan. So kaya nga greener tourism gagawin nila, paunlarin nila yung kanilang halimbawa outing, picnic areas o iba't ibang mga tourist spot. So dapat pag-ibayuhin nila yon na ito ay may mahusay na pananatilihin nila at kanila pag-ibayuhin magkaroon ng malinis na kapaligiran, sanitation, malinis na hangin. At syempre yung mga turista kanila dapat i-guide yan, hindi magkalat na syempre para mapangalagaan yung bawat mga tourist spot, forest, so hindi dapat nagbubutol ng kahoy o kung yan ay meron dapat meron kang mga natural so dapat papangalagaan nila yun at hindi ito ay mananatili na magiging isang maunlad na magkaroon tayo maunlad na turismo na nakakakombat sa climate change at hindi nagdudulot ng pagsira ng kalikasan. So dahil sa sustainable, so kailangan papanatilihin kasi kung di sustainable in the long run or in the future, sira din yung area mo. So ibig sabihin hanggang madali lang yung turismo sa area mo, halimbawa Boracay, halimbawa piknikan, yan sa beaches, yung mga ganun. So kapag naging marumi na yan, so kagaya yung ginawa ni Pangulo Duterte, nilinis niya yung Boracay. Ibig sabihin nagbigay siya ng magandang environment. So green tourism yung magandang campaign. So maraming trabaho ang binibigay ng turismo sa ating bansa kung kaya't ang industriyang ito ay ating pag-usayin at hindi lamang ito, lahat ng industriya sa bansa ay ating paunlarin upang lahat magkatrabaho at mabuhay ang mga Pilipino sa karapatan o standard life. So maraming trabaho yung binibigay ng turismo. Medyo mahusay yung ating tourist secretary ngayon na taga Cebu. Sinabi yun na mahusay yung kanyang gobernador yata sa Cebu. So mahusay siyang mahawak ng turismo. So maganda yung kanyang binigay na So pag-ibayuhin niya pa at kanya pag-ibayuhin yung green tourism para mapanayusan ng ating environment in encouraging foreigner para bumisita sa ating bansa at yun mag-enjoy sila dito sa ating bansa from the tourist spot. Kasi mag-outing dito from the other countries, ma-enjoy nila at tayo naman may mahusay na accommodations. Siyempre po ang pinupuntahan nila rito ay siyempre yung mahusay na natural resources na mahusay natin ngayon, karagatan, mga kabundukan na kanilang mapapasyalan siyempre at saka mga kids natin, mga sinaunang mga napupuntahan nila. So kung magaganda yan, panatili natin. So sustainable, greener, so lagi silang pupunta rito at ito ay magbuboost ng ating economy. So sana yun na isuportahan ng lahat ng mga tourist spots yan, para yung kanilang area laging malinis at magkaroon sila ng mahusay na pamamalakan, management na yung local to foreign hindi sila gagawa ng mga makasisira ng kalikasan, but to help also encouraging the foreign tourists or local tourists na makatulong pa doon sa ating ecological system or ating green tourism at not just to enjoy but help also. Dapat ganun. Pare-pares na magtutulungan to against para makatulong sa climate change at sa isang sustainable na tourism. So yung industriyang ito hindi lamang turistang banyaga kundi maging sa iba't ibang tourist spot and destinations and services na ibibigay kagaya ng resort, mga pinagpipilikan at iba't ibang magagandang lugar sa bansa o even libutin at puntahan ang iba't ibang parte ng ating bansa. So may mga turista, hindi lang naman yung magagandang lugar ang gusto nilang pumunta halimbawa sa Pilipinas para yung iba gusto makatulong,
mag-invest o ano ng sa atin. So, yung iba, nililibot yung bansa. So, tinitingnan lang kung nililibot pwede. So, yan. So, we hope ang ating tourism office sa ating pamalan ay pag-ibayuhin ang mga tourist spot upang ito ay bayuhin, banyaga at maging lokal. So, we must promote encouragement to other countries to visit Philippines, view and areas that give them a nice day and vacation and visit, etc. etc. So, like ginawa ni Pangulong Duterte nga sa Boracay, etc. etc. na nagbigay ng malinis na environment sa nasabing tourist spot. So, yun. So, the tourist is not just yung may spot tayo na maganda, kundi the Philippines. So, we should develop and make, hindi man kagaya ito nung as in kagaya ng mga bansa mga moderno, pero tayo ay mayroong mahusay na bansa na madadayo na ito ay magandang ng mga dayuhan, or even we are local, tayo naman ay mahilig doon sa, syempre nag-wind up na tayo Boracay o nag-outing yung family sa ibang lugar, diba? So yan, dinadayo natin yung mga ibang Baguio, ganyan. So yan, yun yung malimit na pupuntahan dito sa atin, yung Baguio, iba't ibang mga masayang sa Puerto Galera, Baguio, yan, mga ganyan, diba? Cebu, yan, yung mga ating mga lugar po, Boracay, etc. etc. So, napakaraming lugar na mahusay maganda, yan, El Nido, mga ganun. So, napakaraming tourist pa sa atin, worldwide class, at gawing ganon natin tourist spot para yung mga turista pumunta rin. Ibig sabihin mga world class, ibig sabihin mga tourist spot na talagang mapupunta. Or even masasabayan din sila ng ating lokal na turista na mag-ipon para makapag-wind out yung family. Ganoon naman tayo, yung ating ugali mga Pilipino. Tayo ay nagtatrabaho, nag-iipon tayo, tapos paminsan yung family pupunta, diba, sa lugar na kung saan pwede makapag mayroong privacy yung family. Kaya mga ganyan yung pa. So yung turismo isang mahusay na wind up, so nagbibigay ng dapat. Yan. So ang Lipunan Pilipino ay share sa ating mga Facebook o social media ang ating nice location to foreign and local to make tourists para makatulong ang bawat Pilipino sa pag-promote ng ating tourism. So yung Lipunan Pilipino, paano tayo paano tayo makatutulong dun sa ating na tayo ay magkaroon ng isang mahusay na tourist o tayo makainganyo yun na bumisita dito. So share natin sa Facebook, internet, so mga ganun mga bagay, aside from doing headline business na share natin nakabot tayo sa ganitong lugar, halimbawa para may share natin doon sa iba't ibang lugar. So tayo ay madayo yung mga lugar na yun na mga foreign or local. So kagaya doon sa Infanta Quezon, maraming resort doon. So pwedeng tumayo yung mga foreign and local para outing doon. So yun, gayon din naman sa ating bansa ay makagabay ng kaliwanagan sa buong mundo at magkaroon tayo ng kapayapaan at magandang environment. So ang ating bansa ay maaari din na mangbisitahin for religious belief, makagabay sa kanya ng faith. So hindi lamang yung ating foreign or local na makabisit doon sa iba't ibang may maski yung sa religious, not just doing business, but to encourage them also in our country in a religious perspective na kahit natin sila na kagaya marami tayong mga churches kung paano sila makakarelate sa religion. So sa ating bansa makakabutan yung mga turista, halimbawa tuwing Semana Santa, yan, Pasko, yan, at makabisita sila doon tayo, mayroon tayong magagandang mga simbahan na yun ay magandang puntahan ng mga turista at the same time na nahikayat sila for the religious belief at yun din kanilang bayan ng kanilang reliyon na may bansang Pilipinas
na mga Kristiyano na mga kaisa nila sa kanilang religion. So isang magandang bagay din, encourage them to visit Philippines for the religious perspective. No, not just for business, kundi para sa spiritual pagkaya mo sa ibang mga talimang bumili sa Pilipinas for the religious perspective of faith. So muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayan Pilipino at talimain mabuting balita. Sa gayon, yung pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamamahala, yung mamamayan naman ay makasunod sa ating pamahalaan. So kung yung pamahalaan mamamahala ng matuwid, mabuting pamamahala, matuwid, patas ng siya, tinutugon niya yung karapatan ng tao, yung mamamayan naman sumusunod sa pamahalaan, sumusuporta sa mabuting pamahalaan, karapatan ng tao, so makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, ayon doon sa karapatan. At higit sa lahat ay tayo ay makapananampalataya ng lubos kung tayo mayroong kapayapaan sa ating bansa at makapamumuha tayo ng maunlad. So magaan yung ating pag sa praktika ng ating pananampalataya. At yun naman ang gusto ng ating Panginoon Diyos na tayo magbigyan ng magaan mapayapang tayo makapanalig na lubos. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. At sana nakapagsabuhos naman ang human rights promotion sa ligong itahintil doon sa issue ng turismo. At kayo ay naahada ng ating promosyon. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.